May nagtanong na subscriber kung pwede ba daw mag-add ng additional floor para sa existing niya na townhouse. Sabi niya, nasa gitna yung kanyang bahay. Normally kasi yung townhouse is nagsishare yan ng walls. So sa kanya, nasa gitna siya. So yung magkabilaan niya na wall is wall din ng kabilang bahay. So parang ganito sa picture. So yun yung nasa gitna siya. So nagtatanong siya kung pwede ba daw dagdagan ng another floor yung kanyang bahay para maging instead na second floor lang, dalawang palapag lang, gagawin niyang tatlo. Pwede ding isang floor lang tas gagawin niyang dalawa. So, ito, kailangan natin itong madiscuss kung pwede bang ganun lang magdadagdag ka ng additional na floor kung okay lang. Tapos yung gagamitin mo na materials is lightweight lang. Pwede ba ganun? So ano yung mga dapat mong bantayan? Pwede ba talaga na mag-add ka na lang ng additional floor? So, alamin natin sa video na to. Ngayon, nakita mo, may roof deck to. Parang malakas to Pwede ko tong dagdagan talaga ng additional na floor. Pero, ito yung dapat mo i-consider na hindi lahat ng naka-roof deck or naka-concrete slab ay safe na agad dagdagan ng additional na structure sa itaas. Kasi, kadalasan, yung design yan, ang pinaka-design ng footing, pinaka-design ng foundation mo, columns, at saka beams is ginawa lang or kinumpute lang based sa pinaka-load ng existing na structure. Ibig sabihin, kapag mag-a-add ka ng additional na floor tapos hindi naman nasama sa computation kasi 'di ba yung bigat ng nasa itaas dadalhin yan i-transfer yan or i-distribute yan sa mga columns tapos dadalhin na naman ng baba ng second floor and then dadalhin na naman yung pinaka weight nun dun sa ilalim hanggang sa pinaka-foundation. At itatransfer yan ang ating mga footing sa pinaka-lupa na. So, ang pinaka-foundation ng lahat ng foundation is ang lupa. So, kung yung lupa ay stable naman siya at in good condition, okay siya. May iwasan mo yung mga tinatawag na liquefaction or kapag may lindol tas gagawlaw yung lupa tas matubig yung area na yun, pwedeng mag-liquefy. Kaya nangyari, nabibiyak yung bahay, di ba? So, kapag stable naman yung lupa ay okay lang. So ito yon. Kapag nagdagdag ka ng additional na floor, tapos hindi naman computed or hindi naman kasama talaga sa original design, hindi yun maganda. Mahirap yun. Kasi nga, ganito na lang, no? Para mas ma-imagine nyo. Yung cellophane, for example, nilalagyan mo ng mga gulay, no? Tapos pinuno mo, tapos to the point na hindi na kaya dalhin ng yung cellophane supot na nilagyan mo ng mga gulay, nilagyan mo pa ng rice. So ang nangyari sa kanya, hindi niya nakinaya yung bigat or tension, kaya nagfi-fail siya. So ganun din yung mangyayari sa structure kapag hindi siya talagang design para mag-carry ng load or additional load. Pero kung gusto mo talaga magdagdag ng additional floor, pinaka-safe talaga na gawin as a homeowner is lumapit sa isang structural engineer para ma-assess niya kung kaya ba talaga ng structure mo. Kasi i-check niya kung tama ba yung size ng column, kaya pa ba niyang mag-carry ng load, at the same time, yung pinaka-footing or foundation ng iyong bahay is kaya ba ng additional pa na bigat sa roof deck. Kung dadagdagan mo ng additional floor. So, titignan niya kung kaya pa ba talaga o hindi na. So, sasabihin niya sa iyo. So, hindi ka dapat diretsong gumawa kasi paano kung hindi safe, 'di ba? Mahirap na kapag mag-collapse. Kasi nga, kung ang dinesign doon is tao lang ang pwedeng maglakad doon or ilang kilograms lang or hindi siya intended ba na mag-carry pa ng additional pa na load. After mo ma-check sa isang structural engineer, lumapit ka sa kanya, i-check mo din with HOA or subdivision rules kung pwede bang magdagdag ng additional floor. Tapos, syempre, yung legal or mga permits na kukunin. Kung talagang, example sinabi ni structural engineer na pwede kang mag-add
pero lightweight lang dapat yung gagamitin mo. Kasi 'di ba yung mga tubular, for example, na additional na floor, for example, gagawin mong tubular and then ibobolt mo lang, tapos yung gagawin mo na wall instead na CHB, ang gagamitin mo lightweight materials like fiber cement board as your exterior wall, tapos ido-double walling mo lang. So pwedeng ganon, kasi ang mangyayari magiging 50 to 70% siya lighter. So mas magaan siya compare dun kapag gagamit ka ng CHB wall. Kung ang gagamitin mo ay additional pa na column talaga, so mabigat yun. So yan, after mo ma-seek yung advice ng structural engineer, tas sinabi niya na okay, so proceed ka na dun sa permit at pag-check sa yung subdivision kung talaga bang sa subdivision rules kung pwede kang mag-add. So kung okay, kasi kukuha ka talaga ng permit niyan. So, ang iba naman is ang ginagawa is nagdadagdag sila ng additional na reinforcement sa baba. Say for example, yung bahay is meron lang ground and then wala pang second floor. Example lang ha. Magdadagdag sila ng additional na column, tapos beams. So, kaya ang kagandahan talaga kapag nag-seek ka ng help ng isang professional is mabibigyan ka niya ng advice. At the same time, ma-design niya kung ano yung dapat gagawin para ma-achieve yung additional mo na floor. Say for example, yung nasa existing mo is hindi talaga pwede kasi dinesign lang talaga siya na ganun lang, walang additional floor. Hindi siya pwedeng mag-carry kahit pa lightweight. So anong gagawin mo? Kung yung subdivision naman is okay naman sa kanila as long as gawing structurally stable. So gagawa niya ng paraan ng structural engineer. So magdi-design or magbibigay siya ng mga additional na support, additional na column. At syempre, yun, mas safer talaga yun. Kaya mas maganda talaga na lumapit ka para sigurado yung mapagawa mo or mapadesign mo. Hindi natin pwedeng i-assume na kapag roof deck na, ay pwede na agad dagdagan ng additional na floor. Always talagang ipa-check ito sa isang structural engineer kasi i-compute nila kung kaya talaga yung additional pa na load. At the same time, kung kaya ba mag-carry pa yung building ng additional pa na load or kaya ba ng footing mo or yung load-bearing capacity. At syempre, kukuha ka ng homeowners association permit kapag ito naman ay subdivision, 'di ba? So talagang gawin mo din yung dapat na mga permits. So kapag nag-DIY ka tapos hindi mo ginawang magpa-check or ipa-check talaga sa structural engineer, mananghula ka lang, gumawa ka ng additional pa na floor, tas ang bigat, hindi pa talaga lightweight ang ginamit mo, yung additional floor talaga, malaki ang chance na ito ay pwedeng mag-cause ng crack, mag-cause ng leaks, at pinaka-worst sa lahat, mag-collapse. Kasi nga, hindi niya kaya yung bigat na binigay sa kanya or hindi kaya ng mga column niya. Hindi siya design para lagyan ng additional pa na floor. So, yun yung pinaka main takeaway dito. Hindi tayo basta-basta mag-a-add nang hindi na-check kung pwede ba at kung kaya ba ng structure. So, yun lang muna for today. I hope na natulungan kayo sa video na to at naliwanagan. At kung may mga tanong or additional pa kayo na gusto nyong ipagawa na video like this, i-comment nyo lang sa comment section para gawa natin ng video. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!